Hello po, good morning. So, ayun. Ito na nga yung update ko kagabi. Malinis na nga dito sa kwarto. Ayan, kung nakikita niyo naman. Wala na masyadong kalat. At iyan ay for labada na kasi magpapasukan. So, mamaya yan. Ang hali kasi ako nagising. Nag-alarm ako ng 4, nagising ako pero umuulan kaya tinamad akong bumangon. Ang lakas ng ulan. So, ito. Yung pinakita ko kagabi is hindi masyadong malinaw pero ito yung mga kalat. Ayan. Ayan. Tingnan nyo naman kung gaano kagulo. Walang paglagyan. Oh, puro labahan. So, pinapakain ko lang tong mga to para walang ano dito sa labas, walang nangiistorbo doon sila sa loob. Doon sila sa loob maglalaro. So, pag pinapasok ko sila sa loob, doon naman sila magkakalat. Sana lang hindi sila magkalat doon. 'Di ba? Tawa ka dyan. Kasi dito naman ako sa labas magliligpit. So, sana pagpasok ko sa loob mamaya is malinis pa rin. Good luck. Hello, hi mga nay! Continuation nga pala to ng paglilinis ko sa aking day off. So kahapon yung day off ko at ngayon naman may pasok ako pero alauna pa naman siya kaya pwede pa ako mag-asikaso at makapaglinis dito sa bahay. So nauna ko na nga palang na-post at na-share sa inyo na naka-order na nga ako ng mga gamit ng bata sa Shopee. Mga gamit nila sa school at eto pa nga lang yung video na yon. Inaayos ko nga sila at isinasalansan dito sa lamesa kasi naman, Diyos ko po, binabalik-balikan ng mga bata para tignan at para gamitin na sana. Pero nung mga araw na to wala pang ang pasukan kaya naandyan pa nga lang siya. At nung mga araw na to hindi pa nga ako nakakabili ng mga bag nila kaya naman dyan ko lang nga lang mo siya nilagay sa lamesa. Sinabit ko na nga rin pala rito yung in-order kong wardrobe cloth storage para dito ko nga ilalagay yung mga malalabhan kong mga uniform nila. Maalikabok kasi dito sa amin kaya kailangan talaga may mga ganito kasi naman yung mga nakahanger na mga uniform nila na hindi ko nga nalagyan ng ganyan ay puno talaga ng alikabok. Ang tagal-tagal ko na nga gustong bumili niyan pero dahil ngayon nga lang ako nagka-work at ngayon nga lang medyo stable kaya ngayon lang din ako nakabili. After kong maglinis ng pailan-ilan sa kwarto, dito naman nga ako sa labas at unti-unti ko nangangaalisin itong mga kalat dito. Kung sana ganyan nga lang talaga kabilis maglinis, ay talaga naman lahat ng gawain matatapos mo sa isang araw nga lang. Buti na nga lang at kahit papano ay nababawasan ko yung mga kalat dahil nakakabawas din naman ng stress kapag nababawasan yung mga gawain. So ayun, mag-iigib muna ako, yan. Dito ako mag-iigib sa may poso kasi medyo malapit tapos panlaba lang naman. Mag-igib muna ako ng pang-washing para habang naglilinis ako, umiikot na yung mga damit sa washing, di ba? So, dito na lang ako mag-igib para malapit. At dahil alam niyo naman na dito sa amin napakahirap ng tubig at talagang kailangan mag-iigib kapag ka maglalaba, maghugas ng plato at iinom. Pero dahil nga panglaba lang naman yung aking gagamitin, makikiigib nga muna ako dito sa may poso kasi dito medyo malapit at hindi masyadong mahirap magbuhat paakyat. Hindi naman lingid sa inyo na medyo lumayo yung aming gripo dahil nga medyo humina yung tubig at yung pressure paakyat. Kaya naman kailangan naming ibaba yung hose at medyo ilayo ng konti dito sa amin. Paigib! Naaway mo na naman ako. Pasensya na po at pati aso kaaway ko na nga, Diyos mio. May naabutan nga akong tao dito sa may poso kaya naman habang nagbobomba nakikipagkwentuhan nga at nakalimutan ko na nakamike nga pala ako kaya naman yung mga ibang clips dito minute ko na kasi sobrang daldal ng nanay nyo. Kapag hindi ko nga kaya yung pagod, dito na nga lang ako nag-iigib sa may dibomba. Kaya lang pagka minsan at lalo kapag walang ulan, medyo mahina nga yung tubig. Kaya doon pa rin ako nag-iigib sa aming gripo. Pero sa ngayon, nakakatapos naman ng ulan, meron nga ditong tubig. Kaya dito nga muna ako nakikibomba. At nakikihingi ng tubig panlaba.
kami maghuhugas. Ayan. Kasi, tambak hugasin. Kasi, ang hirap mag-igib. Kaya doon kami sa baba. Yun. Unin mo toothbrush. Yan, dala din namin yung galunan. Ano? Kapayas ni mama. Ano? Lagyan mo doon. Dito na nga pala nailipat yung aming gripo at kaya naman may parang ilog dyan ay dahil sa sunod-sunod na araw ng pag-uulan ay nagkakaroon nga ng parang ilog dahil dun sa mga naiipon na ulan galing sa bundok ay dito nga lumulusot papuntang dagat. At dahil merong daladalang galon yung mga bulinggit ay kanya-kanyang sahod na nga sila sa paglalagay ng tubig sa mga galon nila. At inuna ko na nga rin silang paliguan bago ko hinugasan tong mga plato dahil marami-rami nga to at kailangan ko nga matapos to agad bago ko pumasok ng alauna. Hindi ko na nga alam kung anong oras to pero sa pagkakaalam ko ay mga 11 to 12 ang oras nito kasi ine-estimate ko talaga na matapos ako agad dahil nga kakain pa kami at asikasuhin ko pa yung mga bata bago ko pumasok. Santambak talaga yung mga hugasin ko kasi naman lahat na yata ng gamit namin sa kusina inaandyan na. Diyos mio. Bukod kasi sa nahihirapan akong utusan si kuya kapag katapos namin kumain ay maghugas, eh hindi nga rin agad ako nakakaigib dahil nga sa dami ng gawain at naiiwan ko nga yung bahay na ang naiiwan tubig eh panglinis nga lang ng mga bata. Ay nagpalusot pa. Sorry na nga po agad kung tamad ang inahan. Huwag nyo na akong i-judge. Char. Ito talaga yung dahilan kung bakit halos wala bumibisita sa bahay ko eh. Kasi naman hindi na talaga ito bibisitahin. Puro kalat, puro basura, puro tambak. Ay, naku po. Wag na kayong magtaka. Pag palagi naman ako nasa bahay ay hindi naman ganito kagulo. Ngayon lang talaga na nagtatrabaho ay hindi na talaga kayang pagsabay-sabayin. Kaya naman isa-isahin nga lang. Kasi naman baka pag pinagsabay-sabay ko to ay yung katawan ko naman yung sumurrender. Diyos mio, hindi pwede mangyari yun. Buti na nga lang sa mga oras na to ay tinulungan na nga ako ni Kuya Vilt na banlawan yung mga plato. Unang banlaw pa lang kasi yung ginawa ko kaya naman siya na yung pangalawang banlaw at siya na rin na magdadala niyan sa taas at ako na dito sa mga kaldero. Pagkatapos kasi nito paglilinis ko sa mga kaldero ay kailangan ko na nga rin maligo dahil kailangan ko nang pumasok. Inakyat ko na nga rin muna tong inumin namin dahil kailangan ko pa nga rin palang kunin yung sabon na panligo dahil dala-dala pa na ng mga bata sa taas. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit payat yung katawan ko at masel-masel yung braso ko kasi naman panahigip nga pag hindi ka ba naman maging bato-bato. At fast forward nga, nandito na ako sa work at dito na nga rin ako kumain kasi nga wala na akong time sa bahay. Talagang sobrang late na ako kapag ka doon pa ako kumain. Kahit kailan. Taas ha? Sabaan niya. Siya nga pala yung mabait yung kapitbahay at ka-workmate ko na si Ate Janine. Anyway, after kong kumain, wala naman kami masyadong ipiprep ngayon dahil wala nga kaming delivery. Kaya naman ito at linis-linis nga ng mga ali-alikabok. Yung oras kasi na 1 hanggang 3 o'clock ay medyo patay na oras nga para sa amin at wala masyadong bumibili. Kaya kailangan nga namin humanap ng mga gawain na kailangan namin gawin. O kaya naman minsan talagang pag wala talaga kaming gagawin, pa-cellphone nga lang. Ay, sana all. Kumuha nga lang ako ng konting clip habang nagluluto para syempre makatotohanan na nasa work talaga tayo. And without further ado, syempre, after ng work, uwian naman. Kaso nga lang napakalakas ng ulan. Buti na nga lang sinundo ako ng asawa ni Ate Janine. Kaya hindi ako maglalakad sa ulanan. At hanggang dito na nga lang muna ang aking video. Bukas naman uli ang linisan mode. Kaya naman, see you on next video. Thank you for watching.